8 hours of working uli tayo ngayon at bago tayo pumasok sa trabaho, gusto ko na namang mag-share ng reaction video. Eto siya, babasahin ko siya. Sabi niya, ang swerte ng mga mommies na may good provider na asawa. Hindi na need iwan anak para mag-work. Yes, swerte. Pero ako kahit pa halimbawa, good provider pa ang asawa ko, hindi pa rin ako, papakambante. Magtatrabaho pa rin ako. Kasi mahirap na, you'll never know about life, you know? Kasi mas maigi na ikaw handa rin sa sarili mo, hindi lang yung asawa mo, okay? Kasi hindi tawag dalangin. Maraming pwedeng mangyari, okay? Kung halimbawa at nandun ka lang sa bahay, hindi ka nagtrabaho, hindi ka nagsumikap, at hinayaan mo na lang na yung asawa mo ang, nagtatrabaho. Or, lalo pa ngayon, hindi naman siya good provider. Wala ka na din ginawa. Hindi ka na din lumaban sa buhay. Pareho na kayong walang mangyayari sa buhay nyo. Okay? Kaya maigi pa ikaw girl, ganyan pala na hindi mo maasahan ng asawa mo, ay talagang, ikaw na lang ang mag-secure ng future mo. Kasi wala ka palang maaasahan dyan sa asawa mo. Ang hirap. Bakit hindi siya good provider? Alam mo, hindi ko kaya yung mga ganyan na yung lalaki is hindi good provider, tapos ikaw lang ang gumagawa ng lahat, ikaw lang yung nag-aalaga din ng bata, pag uwi mo pa ng bahay, ikaw pa rin ang gagawa ng lahat. My God, di ko kaya yan. Iwanan ko na lang siya pag ganyan, you know? Bakit pa ako magtitiis sa isang lalaki na hindi na nga good provider, ako pang gumagawa ng lahat ng mga dapat gawin, lalo na sa anak namin. Tapos pag uwi mo, ikaw pa yung magluluto, maglilinis ng bahay, maglalaba. Ay, naku, tapos yung lalaki walang ginagawa. Uuwi lang, kakain, tutulog. Tapos hindi na rin tumulong sa mga expenses o kaya sa mga gawain sa bahay. Ay, Diyos ko po. Iwanan ko na lang. Kasi para bakit ka pa naging asawa? Para makasama sa buhay? Para makatabi sa pagtulog? Ay, nako, mangungonsumi ako pag ganyan. Yun. Kaya nga ito mga mami sabi ko sa inyo, pipiliin nyo yung buhay na magiging buhay nyo, okay? Pipiliin nyo yung magiging asawa nyo. Kasi pag ganyan, sa una pa lang, makikita mo na yan. Kaya nga sabi ko, bago kayo mag-asawa, pag-iisipan nyo ng maraming beses ang papasukin nyo, okay? Hindi pwedeng aasawahin nyo na lamang ng biglaan, nang wala kayong pag-iisip sa buhay ninyo, okay? Kasi, sabi ko sa inyo, future ninyo ang papasukin ninyo, okay? Kaya kailangan pag-iisipan nyo ng maraming beses ang magiging desisyon nyo sa buhay, okay? Kung yung bang mapapangasawa nyo is maayos ang, may maayos sa trabaho, maayos sa kita, ito yung lagi ko sinasabi. Ano ba siya sa'yo? Ano ba siya sa pamilya nyo? Kailangan titingnan nyo yung maigi. Okay? Sabi ko nga, kayo ang mamimili ng maging buhay nyo, ng magiging asawa ninyo. Okay? Kaya mahalaga talaga na kikilalanin nyo muna yung magiging asawa ninyo. Kung paano pakikutungan niya sa inyo, kung paano siya sa bahay, kung paano siya sa mga anak ninyo, kung siya ba ay good provider. Basta yung mga ganyan, lahat yan ay titingnan mo maigi bago mo pasukin ang buhay may asawa, okay? Dahil ang buhay may asawa, sabi ko sa inyo, hindi siya heaven, alright? Mahirap ang buhay may asawa, alright? Lalo na pag anak mo yung asawa ay ganyan, Diyos ko. Kaya ikaw girl, huwag kang titigil sa pagtatrabaho. Ganyan, nagtatrabaho ka pala. At hindi nga siya good provider sa inyo, di ba? Tapos may anak kayo. Pag uwi mo, ikaw parang gagawa ng lahat. Ay nako, mag-isip kang mabuti. I-secure mo ang kinabukasan mo, ang pagtanda mo. Kasi ngayon palang kita mo na wala ka na maaasahan dyan sa asawa mo. Okay? Hindi mo siya maasahan ngayon, hindi mo pa rin yan maaasahan sa pagdating ng panahon. And then ikaw na lang bahalang magdesisyon kung ikikip mo pa rin ang ganyang buhay. Okay? Kung ikikip mo pa rin ang ganyang relasyon, ang ganyang sitwasyon. Okay? Bakit hindi siya good provider sa inyo? Hindi niya ba kaya? Wala ba siyang kakayahan? Wala ba siyang trabaho? Kung may trabaho man, hindi ba niya binibigay sa yung mga dapat ibigay sa inyong dalawa? Tanungin mo ang sarili mo. So what's the point? Ang pagkakaroon ng asawa kung ganyan ang asawa mo. Like inanakan ka lang for what? Tapos, inasawa ka lang for what? Sinama mo sa bahay para Para ikaw maging nanay ng asawa mo? Nasa halip ng anak mo yung isa lang ay naging dalawang anak mo?
dalawa ng anak mo ngayon, yung asawa mo at yung anak mo. Kasi nga, yung asawa mo ay mukhang hindi nagpapaka-responsable sa buhay. May asawa na at may pamilya na din, may anak na, hindi pa rin nagsiseryoso sa buhay. Anong ginagawa niya sa sahod niya? Nagtatrabaho ba ito? Hindi niya kasi na-mention kung nagtatrabaho ba yung lalaki. Basta sabi ay ang hirap daw na hindi good provider ang asawa. So, baka nagtatrabaho pero hindi nagbibigay ng pera. So, question yourself, bakit? Kung nagtatrabaho siya at hindi siya nagbibigay ng pera, may anak kayo at wala siyang ibinibigay sa iyo, sabi ko nga, tanungin mo ang sarili mo. Anong point ang pagkakaroon niya ang pagiging nandyan niya sa buhay ninyo kung hindi naman pala siya magiging good provider sa inyo. Kaya sabi ko nga, ikaw mamili kung magpasya ng desisyon kung gusto mo pa rin ng ganyang buhay. Pag ako yan, kasi ako pag ako, ay naku, bahala ka sa buhay mo. Mag-isa na lang ako sa buhay kaysa mangunsumi ako sa iyo. Hindi ako mangungunsumi sa isang lalaki na ako pa yung magiging provider, tapos siya walang ginagawa, or may pera naman, siya nagtatrabaho ng kanya, wala ding binibigay. Tapos yung anak namin, hindi rin ako tinutulungan sa mga responsibility sa bahay or sa anak. Ay, naku Lord, chupi. Ganyan ang gagawin ko. Alisin ko yan sa buhay ko. Wala pang stress. So, ganun. Yes, ganun masasabi ko sa'yo. Kaya ikaw, mami, sabi ko nga, ihanda mo ang buhay mo. Talagang magtrabaho ka pa rin, mag-ipon. At kahit pa, ito rin sinasabi ko sa mga babae, kahit pa kayo ay mayroong good provider na husband. At talagang 100% naman is, depende. Okay, good. Good for you. Pero ako, hindi pa rin ako papakampante pag ganun. Magtatrabaho at mag-iipon pa rin ako. Kasi, kagaya nga na sabi ko, hindi mo masasabi ang buhay. Pwedeng in the next 10 years, 20 years, you're going strong. Tapos biglang in the next 30 years, wala na. Biglang bumagsak na, ay nako. Tapos ay nagparewara na si lalaki. Tapos ikaw ay hindi nagtrabaho buong buhay mo. Tapos, bigla na lang siyang nag-down the hill. Ay nako, sabi ko sa inyo, ang hirap ng ganong buhay na papasukin mo. Ikaw, hindi ka nakapaghanda para sa sarili mo, mahihirapan ka. Okay? So, yun ang may advice ko sa inyo. Kaya ako, talagang buong buhay ko nagtrabaho talaga ako. Hindi ako dumepende sa ibang tao kasi ayokong umasa ng kaperahan ko pagdating sa iba. Dahil mas mahirap yun. Mas mahirap ang buhay na nakadepende ka ng pera mo sa ibang tao. Delikado rin yun. Okay? Okay, papasok na ako. Mahirap kasi hindi mo magagawang lahat ng gusto mo sa buhay mo. Hindi mo bibili lahat ng mga gusto mong bilhin sa buhay mo. Hindi mo mapupuntahan yung mga bagay na gusto mong puntahan sa buhay mo kasi yung pera mo ay nakadepende sa ibang tao. Okay? So, ang bawat desisyon mo at magiging desisyon mo sa buhay is magiging nakadepende rin sa ibang tao. Ayoko ng ganun. So, ako, decision ko, it will depend on yung pera ko. Sa pera ko, kumbaga. Yun, ako ganun ako. Papasok na ako sa trabaho. Hanggang sa muli, bye!